Good morning guys, today is January 29 guys, 4:40 na ng umaga, and ang weather natin today is -6, feels like -11. So ang pasok ko today guys is 6 a.m. to 2 p.m. and magpe-prepare na ako guys ng aking babauin para sa work ko. So ang baon ko lang naman today is yung oatmeal na gawa ko kagabi. So okay na guys to aking oatmeal. Then magbabaon din ako ng longganisa kasi nagluto ako kagabi ng longganisa. Ayan guys, magdadala lang ako ng 2 piraso tapos isang boiled egg na lang nilalagay ko. And meron din akong lutong spaghetti. So magdadala rin ako ng spaghetti for my second break. So ito yung nagluto na ako kagabi ng pasta. Ito yung pasta guys, yung sinabi ko na maninipis siya. So konti lang lalagay ko. Tapos lagyan ko lang siya ng spaghetti sauce. Ayan yung spaghetti sauce guys. Ilagay ko lang yan sa fridge. Ilagay ko lang yan sa fridge. Tapos i-microwave ko na lang siya mamaya sa store. Okay, so aking second break. Wala na akong shredded cheese. Naubos na yung cheese ko. Kaya mamaya pagka-out ko sa work, bibili rin ako ng cheese. And wala na rin akong oatmeal. So bibili rin ako ng oatmeal. So mag-grocery rin ako ng konti mamaya pagka-out ko sa work. So ayan guys, yung aking baon today. Tapos ito pala. Tapos magbo-boiled egg lang ako ng 1 peraso. Okay ko na lang ito. Ayan, okay. Siguro mga 3. Siguro 3. Tapos isang boiled egg. Maliligo na din ako guys. It's 4:26 na ng umaga. A few moments later. Guys, okay na ako guys. Naka-base na ako. And ayusin ko lang yung aking baonan. I-set up ko na siya. Ilalagay ko na siya sa lunch bag ko guys. So ito na yung baon ko guys. So meron na akong spaghetti. Ayan siya guys. Tapos nagbaon din ako ng garlic bread. Nilagay ko na lang sa aluminum foil. Tapos ito aking oatmeal. And itong longganisa ko at saka boiled egg. Ayan guys. So perfect na guys. And alam niyo to guys, itong chips, ilang araw na to sa akin, hindi ko pa siya nauubos. Hindi talaga ako mahilig sa chichirya guys, sa mga any junk food. Mas prepared ko mga tinapay. So pag bumibili ako ng mga chichirya, malimit ko lang, konti lang nabibili ko, and hindi ko agad siya nauubos kasi nga hindi ako ganun kahilig sa mga chichirya. Malimit lang as in. Ang siguro favorite ko lang sa Pilipinas na chichirya, V-cut, and yun lang. So yun guys, ito na yung baon ko.
for sure medyo mabigat-bigat yan. And yung aking tumbler guys. So yun guys. And maaga pa naman guys, 5:30 pa lang. Pero okay lang din. Gusto ko rin maaga pumasok. So mag-aayos na rin ako para pumasok na sa work. And kahapon guys, ang pasok ko 12 to 8. And kahit pa paano naman nakatulog ako. Pero hindi ganun kahaba. Siguro mga 2 hours lang din. Pero pag gising ko, hindi ako yung parang pagod na pagod or puyat na puyat compare nung nakaraan na sobrang exhausted ako. Pero ngayon okay yung pakiramdam ko. But anyway guys, mag-aayos na ako and papasok na rin. Guys, ready na ako pumasok and let's go! So guys, nandito na ako sa work and it's 5:37 na and maaga pa naman pero papasok na rin ako. And guys, ito is turn namin and let's go. Hindi naman siya ganun kalamig guys, single digit lang. Yung nagpapalamig lang talaga guys dito yung hangin. Let's go na sa work. Pasok na ako guys and mamaya na lang. A few moments later. Guys, it's my first break na. So here's my food again. And my longganisa and itlog. Kain tayo guys. Break time ko na guys, second break. Itong aking spaghetti and grinil ko siya guys para medyo crispy. Kain tayo. A few moments later. Guys, pauwi na ako. Bali pagka-out ko galing work, dumiretso muna ako sa Co-op at saka sa Save On. Namili lang ako ng mga konting grocery sa mga lulutuing pat gagawin ko kasi nung nakaraan, di ba guys, dapat magluluto ako tapos gagawa ko ng Graham, pero kasi tinamad na ako lumabas. So ngayon bumili na ako ng mga ingredients. Tapos dumaan din ako kanina sa Canada Post kasi may dumating akong package. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga pinili ko sa grocery at saka yung dumating na package sa akin guys. So yun lang guys. Andito na ako sa bahay guys. So andyan, ito yung mga pinamili ko. Mamaya papakita ko sa inyo yan. Mamaya-maya na pala ako magluluto kasi nakalimutan kong ilabas tong isda ko guys, itong galong ko. So frozen ko siya. And hindi pa naman ako nagugutom kasi sobrang busog pa rin ako dun sa mga kinain ko nung break ko. Nag-oatmeal ako at saka nung spaghetti. So maya-maya na siguro mga gabi and it's 3:31 pa lang naman ng hapon. Ayan guys, 3:31. But for now guys, ipapakita ko muna sa inyo yung mga pinamili ko sa Save On at saka sa Co-op. So dalawang bag siya ulit guys. Dito sa unang bag guys,
Ito muna yung nakuha ko sa Canada tapos na-delivery sa akin. Tapos bumili ako ng bacon. Bumili ako ng saging guys kasi ubos na rin yung saging ko. Tapos condensed guys kasi gagawa na ako ng graham. So bumili ako ng graham guys, itong condensed. Fruit cocktail. So fruit cocktail yung ilalagay ko guys instead na mango graham lang. Mas gusto ko kasi guys yung fruit cocktail. Coconut milk para sa isda na lulutuin ko yung galunggong guys. And bumili rin ako ng thick cream para sa aking graham condensed. Dalawa na binili ko guys para may stock ako dito. Tapos ebuff milk. Then bumili ulit ako ng whipped topping guys. Pero ibang brand naman to. So titingnan ko kung marami ba to or konti lang din same ng nabili ko. Tapos ito another thick cream, dalawa. Umana ng thick cream, dati ang bili ko dito 350. Ngayon nasa 480 na. So grabe ang increase ngayon ng mga bilihin. Bumili rin ako ng luya guys. 2 piraso lang ng luya. Then itong sibuyas. Tapos ano rin guys, bumili na rin ako ng vitamin C kasi wala akong tinitik mga any vitamins. So itong vitamin C 1000 mg siya. And bumili rin ako guys ng collagen. You know, tumatanda na tayo so kailangan natin para sa ating skin. So good din to for health din itong collagen. Yan. Total lang nabili ko guys. Nabili ko to sa ano, sa Save On Foods. Total of oh my god. 110 guys, 110. Yan, siya kasi bumili nga ako ng vitamins and itong mga condiments ko sa fruit cocktail sa graham ko guys. Ayan. Ito sa 710 guys. Then sa Co-op naman guys, ito naman nabili ko. Itong Quaker Oats kasi wala na akong Quaker Oats. Bumili rin ako ng cheese kasi wala na rin akong cheese. At ito yung graham na gagamitin ko guys. Ito yung meron lang kami. So buti nga nung nagtanong-tanong ako kasi may Filipino doon sa Co-op na worker. Buti na lang nagtanong ako kung may graham kasi ilang beses na ako nag-grocery doon. Never kong nakita tong graham na to. Tapos one time nagtanong ako, sabi ko walang graham dito no kasi gustong gumawa ng graham. Sabi niya meron. Sabi ko, ang tagal-tagal ko na nag-grocery. Hindi ko man lang nakita tong graham na to. Buti na lang nagtanong ako. Kung hindi, just ko hindi ko pa malalaman na may graham dito. So maganda pa rin talaga nagtatanong-tanong tayo no. So bumili na rin ako ng meat guys. So wala na rin ako stock itong longganisa at saka tocino. So maganda nag-i-stock din talaga ako nito para at least parang tamad ka na magluto. Yung instant na nagluluto yung para at least ito na yon. Then, bumili na ako ng putin para sa aking putin gravy. Ayan, kasi bumili na ako nakaraan ng fries, diba guys? Then, bumili ulit ako ng galunggong kasi para stock ko na to kasi nga maglulutuin ko na mamaya yung galunggong. So at least may stock na ako. Then, bumili na rin ako ng ito, stock ko na rin to guys. Pork. Hindi ko alam kung anong lulutuin ko dito pero at least may stock na ako ng ganito. And total ng pinamili ko guys sa Co-op is 51.96. So matotal guys naka 160 plus ako sa nabili kong to sa 160. Oh my god, gastos na naman. Tapos itong ano guys, itong grocery, itong parcel ko galing sa Co-op sa Amazon. Ano lang to guys, lotion kasi ito yung magandang lotion na sobrang bango as in. And I'm so happy na this year ata ang tawag dito, magsusupply na sila sa Canada kasi sa US lang to binibenta, sa US lang itong EOS, ito guys, oh, sobrang bango nito as in. I'm so happy na magbebenta na sila ngayon nito sa market sa Canada. And yun, mas mura na kasi nung time na wala pa to sa Canada, ang mahal ng benta nila rito, ang dami, sa Amazon, so may mga patong-patong. Ngayon, mura na lang siya kasi nga mismong brand na nito ang magbebenta dito sa Canada. Ayun guys. And ayusin ko lang to lahat guys. Then maya-maya na lang magluluto siguro mga alas 6 or alas 7 kasi tomorrow naman ang pasok ko is 12 to 8. So marami pa naman akong time para magawa lahat yung dapat kong gawin. 2,000 years later. Magluluto na ako ng dinner ko guys and malambot na siya. Ayan guys. Binabad ko sa tubig and nag-sleep din pala ako kanina guys. Kasi sobrang antok na antok ako kaya nag-sleep ako. Time check, it's 8:28 na. Okay lang kahit late na ako matulog kasi 12 pa naman yung pasok ko tomorrow. So, gagawin ko ngayon is yung lulutuin ko. Paksiw pala tawag dun guys. Paksiw na may gata. Yung merong vinegar, ano tawag dito, luya, tapos may gata. Basta yun yung tawag, yung sinearch ko sa Google. Tapos, gagawa din ako ng graham na fruit salad guys. So yun. So i-prepare ko muna to guys, aking lulutuin.
So yun guys, niluluto ko na yung paksiw ng isdang paksiw. Hindi ko alam kung anong tatawag ko. Tama ba itong niluluto ko? But anyway, ito lang naman yung nakita ko sa Google. Ayan guys. So, 4 na isda galunggong. Alam mo dati, ang nakapak dito 5. Ngayon 4 na lang. Grabe talaga. Pinabawasan na nila yung nasa packaging. Tapos mas mahal pa. So yun na nga. Anyway. So yan, may galunggong. Yes, meron na akong garlic, onion, tapos ginger. Tapos nilagyan ko na rin ng vinegar, tapos water. Hindi ko alam kung masyado maraming tubig. Pero anyway, lulutuin ko pa naman siya. Then after ng mga ilang minutong pakuluin ko, ilalagay ko na guys yung coconut cream, yung gata niya. Then after nun, yun na guys, titimpla ko na lang siya, salt and pepper. Then habang iniintay ko maluto tong isda guys, siguro simulan ko na gawin yung graham ko. So nandito naman na siya sa table guys. So ito yung graham. Ganito lang yung graham dito guys. Tapos paglalagay lang ako ng thick cream, tapos isang condense, tapos isang fruit salad. Yan lang, pang ano lang naman pang sa akin lang naman na dessert, para at least pag nagki-crave ako sa dessert, or parang alam yun, parang naumay ako sa kinain ko, at least meron akong dessert na kakainin. So yun guys, tapos ko na lutuin yung paksiw, and ito ay tsura niya guys. Hindi ko alam kung tama ba itong ginawa ko, pero yung lasa niya, it's okay, hindi ganun sa ine-expect kong lasa, pero mauulam na rin. And yan guys, ito na siya. So parang mukha siyang gravy na ewan. Dapat ba coconut cream o coconut milk? Pero kasi, chinek ko naman sa Google, coconut cream. Ewan ko. But anyway, okay na siya. So, gumagawa na ako ngayon ng fruit salad, guys. Hindi. Graham, pero fruit salad yung ilalagay ko. Ayan, guys. So, 3 pack pala meron ito, guys. Pero baka 2 lang gawin ko. And marami pala yung fruit cocktail, so baka magdalawang container pa ako nito. And nasugatan ako guys pagbukas ko ng lata, nakakaloka. Siguro magdagdag pa ako ng isang ganito guys. 2 ganyan yung gagawin ko. So simulan ko na tong aking graham. Ang tagal ko na rin hindi nag-graham guys. So mostly kasi pag ginagawa ko is fruit salad. So ngayon this time graham naman. So yun guys, ganyan lang. Hindi fit yung pinaka-graham crackers niya, so kinat-cut ko na lang siya. And ito pala mix na siya ng condense at saka yung thick cream. Ayan guys, so ganyan lang naman. Alam niyo naman guys kung paano gumawa nito. Ang pinagkaiba lang is fruit salad yung lalagay ko. Fruit cocktail ba yung fruit salad? Ako ng fruit salad. Tapos yun, patong ulit ng panibagong. Damihan ko na kasi ubusin ko na rin naman ako. Hindi ko naman siya pwedeng itira. So dadamihan ko na yung fruits. Then, tapos na ako guys, gumawa ng graham. Yay! Finally! Tapos yung mga durog-durog guys, nilagay ko dito sa gilid. Para di naman sayang. So ayan. Then ilalagay ko lang siya guys sa fridge para lumamig. I'm so happy nakagawa ulit ako ng graham. I know masarap to kahit anong dessert yan, basta may fruit salad. There you go. Oops. Lagay ko lang siya sa fridge. Ayan. Palamigin lang natin guys. Then siguro bukas pwede na kainin yan. Tapos ayun guys, kakain na ako, magdi-dinner na ako. Initin ko lang sa microwave yung kanin ko at saka itong aking paksiw na isda. A few inches later.
And guys, i-share ko lang din pala sa inyo nung lumipat ako dito sa Saskatchewan. Dumating ako dito sa Saskatchewan May 5 last year, 2024. And bago ako lumipat dito guys, meron na akong work permit na pinangahawakan. And sobrang bilis guys na approve yung work permit ko. Hindi ko nga ine-expect na makakalipat agad ako dito kasi pre-process namin yung work permit ko, if I'm not mistaken, March or April. Hindi ko matandaan guys, pero ang natandaan ko is 15 days simula nung pinasa namin yung yung application ko. In 15 days guys, na-aprobahan agad yung work permit ko. And sobrang natuwa din ako kasi for 3 years yung binigay sa akin na work permit dito sa Saskatchewan compare nung nasa Ontario ako guys. Every time na nagre-renew ako ng work permit, 2 years lang yung binibigay nila. Kaya sabi ko, wow, 3 years. So, malaking bagay yun sa 3 years na yun. Mahaba yung panahon na yun para ma-process ko yung PR ko dito sa Saskatchewan. And nung nagpunta rin ako dito sa Saskatchewan guys, meron na akong SINP, may provincial nominee program na ako. So hindi ako talaga umalis ng Ontario na wala akong pinahahawakan na papel kasi nakakatakot din naman na pupunta ka rito tapos hindi ka pa sigurado. So mas maganda na talaga na may work permit ka na. Kaya nung pagkakuha ko ng work permit ko, tinawagan ko kaagad yung employer ko. And sinabi naman nila sa akin, ready naman na nila akong i-accept or tanggapin agad sa trabaho. Kaya pagdating ko dito ng May 5, May 8, nag-start agad ako. And advice ko lang din pala guys sa mga gustong lumipat dito sa Saskatchewan, especially sa mga nagda-drive. Kumuha na, or di pa nagda-drive, kumuha na kayo ng driver's license kung nasa ang province kayo. Para pag nandito na kayo sa Saskatchewan guys, papalitan nyo na lang. I-convert nyo na lang yung driver's license na nasa kung anong probinsya kayo, katulad sa Ontario, kinonvert ko lang dito, present ko lang yung driver's license ko. Kasi kung nandito kayo sa Saskatchewan at wala pa kayong driver's license, required kayong mag-take ng classes at saka na parang driving something, kung ano man yun. So, required yun na gawin dito sa Saskatchewan compare sa Ontario. Ako, dati noon may plano ako mag-driving school pero meron akong friend na tinuruan lang ako marunong naman ako guys mag-drive sa Pilipinas kasi nag-driving school ako sa Pilipinas, manual yung inaral ko doon. Pero dito, nung nandito na ako sa Ontario, syempre matagal na rin yun. Eh, nagpaturo rin din ako sa kanya yung mga basic rules. Syempre iba yung rules dito sa Canada compare sa rules sa Pilipinas. So, nag-aral lang ako mag-drive din noon. Nung unang driving test ko guys sa Ontario, nag-failed ako kasi nung meron akong stop sign and patawid na ako ng kalsada, hindi ko nakita, as in blind spot, may mga sasakyan nakapark, may malaking puno, hindi ko nakita, may paparating. So biglang yung instructor nagsabi sa akin, stop. So that day, nung nagsabi siya nun sa akin, ay alam ko na hindi ako papasa kasi nga hindi ako bigla akong nag-go naka-stop sign, may stop sign ako Then dung sa second take ko, okay na ako, nakapasa na ako noon, and good thing naman dung pumunta ako rito sa Saskatchewan, pinalitan ko na lang ng sa Saskatchewan license. And malaking bagay yun kasi dati iniisip ko, dito ko na lang kukunin sa Saskatchewan since lilipat din naman ako. And yung pala, matagal pa pala magiging proseso kasi magte-take pa ako ng mga classes. Tapos meron pa, parang online classes lang ata siguro yun. Tapos may driving instructor na sa'yo, na magtuturo. Ewan, basta may ganun guys, required siya dito sa Saskatchewan. And less than 2 weeks lang, nakuha ko na yung pinaka-physical card ng aking driving license. Then yung sa naman sa health card guys, yun din lang din, meron din yung sa Ontario health card ko, pinalitan ko lang dito sa Saskatchewan health card. And sobrang bilis lang guys, less than a month nakuha ko na yung Saskatchewan health card ko. But wala lang picture yun kasi online lang siya guys na
na i-apply compare sa Ontario na pupunta ka pa sa Service Canada. Service Canada ba yun? Or Service Ontario? Hindi ko alam kung Service Canada o Service. Kailangan pumunta ka doon tapos pipicturean ka. Dito kasi yung health card dito wala nang picture. I-apply mo lang siya online. Tapos di-deliver na nila sa sa mailbox mo. Yun lang guys. As in sobrang bilis lang, sobrang dali lang dito guys. Less than a month nakuha ko na yung health card ko at saka yung driver's license. And nung lumipat din pala ako guys dito sa Teesdale, lalo na maliit na town. Kapag pupunta kayo dito sa Saskatchewan guys, mag-i-research nyo din yung lugar na pupuntahan nyo, kung anong mga meron. Kung anong mga merong stores, kung anong meron sa lugar na pupuntahan nyo. Kasi katulad ako nung sinearch ko to, sobrang maliit na town to guys. As in 3,000 population lang meron dito. Kaya sabi ko, sobrang liit niya. So, for sure, wala masyadong bilihan dito. Kaya nung time na lumipat ako guys dito, sinabi ko, dadaling ko na lang mostly lahat ng mga gamit ko. Kasi, kung bibili man ako dito, parang ganun lang din naman. At saka, for sure, wala akong mabibilan dito kasi nga maliit na town. Which is tama yung decision ko guys. Kasi, nung dumating ako dito guys, wala ka talaga masyadong mabibilan. Kung gusto mo pumunta sa city, magdadrive ka pa ng mga 2 hours, 3 hours para lang mabili mga gusto mo. And okay na rin yun, at least nakasave ako. Ginastos ko lang siya sa Canada Post ko. Meron akong vlog guys noon, panoorin nyo na lang yung aking pag-impake, almost 600 din. Pero okay na rin yun guys kasi parang ganun din naman yung gagastusin ko. And baka mahirapan pa nga ako, mas mapamahal kasi wala nga talaga dito sa lugar. So if ever nalilipat kayo sa ganitong province sa Saskatchewan, i-search nyo yung lugar kung ano yung meron na i-offer, ano yung mga establishment na meron kayo para hindi kayo mahirapan. And bago rin pala ako lumipat dito sa Saskatchewan guys, nagpapalit na ako ng SIN ko. Pagka-resign ko sa aking Tim Hortons na previous job, nagpapalit na ako ng SIN ko kasi nga nakuha ko na yung aking work permit. So yun lang guys, so yun lang i-advise ko sa inyo kung kayo ay may balak lumipat dito sa Saskatchewan. Guys, kain tayo. So, konting kanin lang nilagay ko guys kasi masyadong gabi na. I think, yeah, 10 na pala guys. Kasi may ginawa pa ako kaya hindi agad pa ako nakakain. So, kakain na ako. Then, mamaya mag-aayos na rin ako pantulog. Kasi hindi pa naman ako totaling inaantok kasi nag-sleep nga ako kanina, diba guys? So, kain tayo guys. Guys, tapos na ako kumain and medyo naumay ako. So, kumain na ako ng ice cream. Ay, super late na nga itong kain ko. Kaya, ayun, tatapusin ko na tong vlog guys. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and comment. And don't forget to subscribe guys. Thank you. Bye.